Thank you, Lord. And we're gonna pray. Huwag na natin patagalin ito. Tayo manalangin, Panginoong Yesus. Nagpapakumbaba po kami. Nagpapasalamat kami dahil ang kahabagan mo'y laging sapat. Sa kabila ng mga pagkukulang, kasalanan namin, Lord, kailanman hindi mo kami pinabayaan. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinagkulang. Kaya naman, ang pasasalamat namin ay sa iyo lamang. Lord, sa gabing ito, patuloy mo kaming kausapin. Magkaroon kami ng mas malalim na relasyon sa iyo sa lahat ng aming maririnig. Lord, ito'y maging katugunan sa lahat ng aming pinagdadaanan, spiritual, Lord, sa aming mga pinag-iisip, aming mga bigatin, even sa aming mga pansarili, Panginoon, sa finances, sa aming mga health. Lord, nawa, mangusap ka sa amin. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Tago mo ako sa iyong likuran. Ikaw lamang ang maitaas at makita sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Tayong lahat po ay makakaupo sa presensya ng ating Diyos. Amen. How many of you are in the trend of the news lately? Nakakaalam ng mga balita. Okay. Isa sa mga pinaka-disturbing thoughts and news right now is that there are a lot of kids that in the violent era. Hindi ka takataka dahil ang fourth horseman po sa Bible ay gray. The gray horse which brings death. Naniwala tayo na yung pang-apat na kabayo na yun na nagdadala ng kamata, pale horse. Okay, para po sa iba, bakit gray? Pale po kasi. Okay, pale. Alright. The fourth horseman na sabi ng Bible ay it's the pale horse na the angel of death kung saan he will bring violence and killings all over. Napansin niyo po ba noon sa Philippines na kapag may kaaway, kahit nung bata ako, ganun eh. Pag may kaaway ka, yun lang. Kayo lang, no? Walang damayan. But this time, may nabuling isa, lahat damay. Do you know where that comes from? That came from the mentality ng Filipino na crab mentality. Kung saan, anong nakita namin, gagayahin namin. Kasi yung mentality na kapag ikaw ang gumawa sa akin ng kasalanan, naway ako kunyari ni Cash. Dahil nakitawa si Jeff, nakitawa si Rodney, nakitawa si Vinice. Damay kayo, nakitawa kayo ha. Kahit siya lang ang umaway sa akin. Ngumiti ka ha, pati ikaw patay. Alam niyo saan nanggaling yon? American mentality yon. Western mentality yon. What does it prove? That this era, panahon ngayon, ginagaya ng Pilipinas ang nangyayari sa Western world. Hindi lang po ito haka-haka, it is also in the studies, actually tinitignan na po ito ng mga nasa schoolings, DepEd, SHED, tinitignan nila how to diversify schooling dahil sa lahat ng nangyayaring killings through school. And recently, kailan lang po, Thursday last week, I was in the school ng anak ko, ni Jesse, and the first thing I asked yung principal, si Ma'am Edith, sabi ko, Ma'am Edith, ano pong gagawin natin for the safety of the school? Kasi, you don't know who's gonna get bullied. Saan sagot niya sa akin, safe naman tayo kasi ilan lang tayo eh. I was not satisfied with that answer. But there's a word na nilagay sa akin ng Diyos. At gusto ko pong i-share ngayon ito sa atin. No? Na in these times, the only safe place that we could go to is not only the church, but His Word. Kasi habang kausap ko si Ma'am Edith, ang dami niyang in-explain sa akin. We are only few, ganyan yan. No word from her satisfies my longingness for safety. Walang nakapag-satisfy sa lahat na sinagot niya. Sinabi niya, may guard tayo, may security, 1:1 ang teacher. Ganun po kasi yung student ng yung school ni Jesse. Almost, currently 1:3, pero kapag dumadating yung tanghali, nagda-diversify sila dahil umuwi yung mga grade 1 to 3 yata, ganon, alauna. And then yung ibang teachers, humihelp na sa ibang grades. So, nagiging 1:1 na sila. So, medyo tutok talaga yung bata at walang gagawing
ano, masama o kalokohan. No? And their, anong tawag dito? Their rules or policies in the school is once you know, and you didn't tell, you're an accomplice. Kaya yung mga bata, may nagloloko pa lang, nagsusumbong na. Kahit yung magulang, ganun din, kapag makulit yung anak nila, nagsasabi na. So very safe. Pero sa lahat na narinig kong pagtatanggol niya, walang nakapuno doon sa hinahanap kong safety. Which points out to the second thing na gusto kong i-point out ngayong gabing ito. Tuloy tayo. Lahat nakakasunod sa amen. Papasok ko sa word. Wait lang. Tawag dito, introduction and build-up. Okay? Ang kasunod nito, setting. Okay? Ayan na. Para tayo nagdi-discipleship ulit. Introduction, settings, no? Yung pagse-set up mo nung pagpasok ng topic. Okay? Second point. Tuloy tayo. Lahat nakakasunod sa amen. Alright. Hindi na satisfied sa sagot niya. Pinaalala sa akin ni Lord, ang word lang ni God ang makapagsasatisfy sa'yo. At kung alam mo yung word ni Lord, and you know it really, not heard it, hindi narinig lang, kundi inalam mo, inaral mo, malalaman mo na talagang wala namang ibang safety, si Jesus lang. Second point, hindi lang dun magulo ngayon. Recently, July 1 na ngayon kaka-celebrate lang ng anong month? Kung alam nyo lang, ano? Pride Month. Kung saan, ito nakakatawa, pinagdiriwang ang kasarinlan at kalayaan ng mga bakla at tomboy. At ang sabi nila, pinagmamalaki naming bakla at tomboy kami. Well, not really. Kasi yung mga bakla, gusto nilang ituring silang babae. Yung mga tomboy, gusto silang ituring na lalaki. Kala ko ba proud kayo na bakla kayo? Bakit pinagigiitan yung maging babae? Doon pa lang, confused na sila. Nagagets niyo yung point? If you don't stand on the word, you're gonna get confused. Kapag iba ang narinig mong mga salita, maguguluhan ka. Now, on that Pride Month, there's one girl that stood up. Tumayo. At in the front of their rally, one of the biggest rally na ginawa, I think it's in UP, isa sa pinakamalaking rally na ginawa ng Pride Month, tama ba ako? May isang nag-preach na babae. At nagsisigaw, repent. Mahal kayo ng Diyos, hindi pa huli ang lahat. Kasalanan niyang ginagawa niyo. You know what? I was not disappointed in that, and I was proud of her. Hindi lahat may kaya nun. What I was disappointed about, alam niyo saan ako nalungkot, nadismaya, at bumagsak, doon sa mga Kristiyano na nag-comment. Ulitin ko ang setting nating word. Saan tayo tatayo? May mga nag-comment, kapatid, kung gusto mo talagang maramdaman nilang mahal sila, hindi sa ganyang pamamaraan. Abutin mo sila, intindihin mo sila. Everything sounds good. Till you know what the Word of God stands for. Mukhang maganda lahat pakinggan until malaman mo gaano at saan, gaano kalala at saan tumatayo ang salita ng Diyos. Ready na kayo? Marami doon nagsabi, hindi ganyan. Hipokrito ka kasi nagja-judge ka ng iba. Ang daming comments na malulungkot ka. At proud pa sila, ako Christian din, pero mahal namin yung mga bakla tomboy. Oh, don't get me wrong. I hate the sin. I love the person. Sa church natin, galit tayo sa kasalanan. At pagiging bakla tomboy, kasalanan. Mahal natin yung tao.
Huwag kayong magkakamali. Mahal natin yung tao. Pero doon sa nilalakaran niyang kaguluhan o hindi niya pag-aayos ng pag-iisip, galit tayo kasi gawa ng demonyo yun. Hebrews chapter 4, verse 1 to 13. Yan na kayo? Kaya nga, habang nananatili ang pangako ng Diyos, na tayo'y makakapasok sa kapahingahang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon na sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang magandang balita. Unang-unang dinadress dito, mga believers na meron palang mga naniniwala sa salita ng Diyos, sa pangako ni Lord, na hindi pa rin papasok sa langit. Is that clear? Malinaw ba 'yon? Hindi pala porque alam mo yung pangako ni Lord at tinanggap mo, papasok ka ng langit. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Bakit kailangan importante na tanggapin ang pananampalataya tapos hindi mo mapapakinabangan? Paano nangyayari yun, Pastor? Dahil ang pananampalatayang walang gawa ay, alam nyo, di ba? Patay na pananampalataya. Nanampalataya sila na may pangako. Pero kasama ng pananampalataya na kapag ikay niligtas ng Diyos, kailangan mong magbago. Nagpapatuloy sa kasalanan. At ang tingin nila, ang kahabagan ng Diyos ay nagpapahintulot sa kanilang magpatuloy sa kasalanan. At ang dahilan nila, mahabagi naman si Lord. God is love, di ba? Kaya kahit manatili akong bakla, bayolente, mapanirampuri, ako naintindihan ni Lord, wrong. Kapag nagpatuloy ka sa kasalanan, at alam mo, nilalakaran mo kasalanan, isa ka sa mga tumanggap ng magandang balita, pero hindi papasok sa langit. Sikuhin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, real talk to. Verse 3. Hanggang 13, anak ha, tayong mga sumasampalataya ay tumatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahan aking ipinangako. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula ng likhain ng sanlibutan. 4. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang ganito tungkol sa ikapitong araw at sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. Kasunod, at muli pag sinabi, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingang aking ipinangako. Pause. To give you a context, kailangan maintindihan natin. Nang likhain ni Lord ang buong mundo, alam niya nang magkakasala ang tao. Pero meron na siyang first redemption plan, pero nagkaroon pa siya dahil hindi nila tinupad at nakipag-agree sa first redemption plan, nagkaroon siya ng ultimate redemption, which is Jesus. The first redemption was from Egypt to the promised land. So, ayun yung context. Nag-gets ninyo? Saan natin makikita na doon talaga nangyari yan? Dahil sa Ephesians chapter 1, verse 4. Sabi niya, bago ko palalangin ang buong mundo, ang pundasyon ng buong mundo ay nasa puso na kita. Ephesians chapter 1, verse 4. Sabi niya doon, sa pundasyon pa lang, even in the foundation of the earth, I have thought of you. So alam natin sa salita ng Diyos na may pangako talaga ang Diyos sa atin. Tuloy tayo, nasusundan nyo na? Naintindihan nyo na yung buong Sundan natin. At muli pang sinabi, hindi sila makapasulupain ng kapahingang aking ipinangako. Verse 6, ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasulupain ng kapahingaan dahil hindi sila sumasampalataya. Ngunit may mga inaniyahan pa rin pumasok sa lupaing iyon ng kapahingahan. Kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Very important yung today. Not sakana, hindi sa susunod na araw, hindi balang araw, hindi kapag okay na ako, hindi kapag nakapagpatawad na ako, nakapagbayad na sa akin, kapag okay na ang sitwasyon ko. Kailan daw? Wala akong kausap. Kailan?
ang importanteng araw na tinakda ng Diyos para magkaroon ka ng kapahingahan. Di ba kanina, sabi ko sa inyo, nagtatanong ako sa teacher ni Ma'am Edith, paano ko mapapalagay na safe yung anak ko? Sabi ko kanina, may mga nagrarally, tapos may taong tumatayo sa salita ng Diyos. Pero imbis na merong kapahingahang ibudulot sa mga taong kala nila inakusa sila, pero ang katotohanan, ini-invite sila sa kapahingahan ng Diyos. Nire-reject nila. Bakit? Kasi ang puso ng tao, saka na pagka ready na ako. Saka na ako magta-tithes, saka na ako magpapatawad, saka na ako magbabago, saka na ako magbibigay ng buhay kay Lord. Bata pa naman ako, marami pa akong pangarap. Kailan dapat? Pagkalipas na mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasusang nabanggit, ngayon, kapag narinig nyo ang tinig ng Diyos, huwag niyong patigasin ang inyong puso. Napakaganda na salita ng Diyos. Kailan? Ulitin natin, tumitig ka sa katabi mo at sabi mo sa kanya, maintindihan mo ngayon. Ay, walang kausap yung iba. Sabi mo sa kanya, maintindihan mo ngayon yun. Lahat na nakakaintindi, say amen. So, ang tanong, tatalon muna ako. Kasi lahat ng sinabi ko about spiritual na patungo sa ating soul, tatalon lang ako na onte. Bakit? Nagpapaliwanag ako ng preaching ko, no? Para ako nag-hermeneutics at homiletics, paano nyo maintindihan? Ayan, mahirap pag nagsimula ka nung ganun eh. Ngayon, I feel like I need to explain nasa na ako ng part ng preaching ko. At least naiintindihan nyo, nasa na, no? Tapos mamaya, magpupunta ako sa climax, no? Tapos ng climax, may tinatawag na outro. Okay? Abangan nyo lang. Punta muna tayo dito. Tapos papunta ng outro, prayer, then challenge. Yun yung format ng preaching. Okay? Pero ngayon, andun pa tayo sa mid. Papunta tayo ng climax. So sa mid, ngayon, kapag narinig nyo ang tinig ng Diyos, palakpakan niya muna natin si Lord. Ang tinig ng Diyos, huwag niyong patigasin ang inyong puso. Kasunod na talata. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Joshua ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Bakit si Joshua ang binanggit? Kasi ang una, yung promised land, kung saan may rest. Pero hindi naman kasi yun ang ultimate remedy, yung kasagutan. Kundi si Jesus. Tunod na talata. Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, meron din kapahinga na kalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. This would be a great title if you're gonna preach one day. Your seventh day will come. Are you ready? Naintindihan niyo ibig sabihin nun? Kasi nagpahinga si Lord, rest niya na yon. Pag tayo na nagpahinga, panghabang buhay na yon. Pero handa ka ba? Kasi yung panghabang buhay na yon, either impyerno o langit. Your seventh day will come. Are you ready? Kasunod ng talata. Sapagkat ang sino mang makapasok lupain ng kapahingahan, ipinangako ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal. Tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingang iyon at huwag mabigon tulad ng mga hindi sumasampalataya. Very clear. Ano daw? Huwag nating biguin ang sarili natin. Huwag mong sayangin ang lagi mong pag-attend, pag-aaral sa salita ng Diyos, pag-serve. At the end, useless nonsense. How do we assure that? Gusto ko dumating tayo. Ito yung pinaka-highlight ng verse. Verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Ibig sabihin, pwede mong gawin at hindi ka mapapahamak. Pero, kanina, naalala niyo sinabi ko, may mga nagrarally
at being proud of who they are. I identify as gay, I identify as bisexual, transgender. Proud na proud sila kung anong gusto nila. Kung may kaibigan kang ganyan at hindi mo kinokorek, nagko-compromise ka, nagkakasala ka din. Nanahimik ang kalangitan. Ang hirap naman ng pastor. Alam niyo ba ang pagsalita ng Diyos offensive? Sabihin mo nga sa kanila mo, nakakasakit talaga ang salita ni Lord. Sino dito may kaibigan bakla? Totoo lang, may kaibigan tomboy. Ilang beses nyo na nakorek sila? Marami na? Makinig kayo mabuti. Isa sa mga kaibigan ko po, inalagaan ko mula pagkabata, kilala ito ng iba, si John Bogo at saka si Cedric, si Zed. Mga bakla, magagaling po sila maglaro, mga bading. Pero nung nakilala nila ako, alam nilang pastor ako, lagi kong pagagalitan yun, lagi mapapahiya sa harap ng mga magkakaibigan. And one day, nagalit sa akin yung mga hindi na ako pinansin. One day, pinuntahan ko sila kahit galit sila sa akin. Sinabi ko, mahal kayo ng Diyos. Kaya ako sinasabi to, ayoko kayo mapahamak. Magalit ka na sa akin basta nasabi ko yung totoo sa'yo. Dahil kilala mo naman kung sino ako. Starting that day, I don't know what happened to them, pero they recognize me as a person who will always tell them the truth. It's better than saying, I'm with you, but I love you, but okay na sa akin mapahamak ka. They're still my friends till this day. Till ngayon, tawag po nila sa akin, boss. Until this day. Mga kapag pinatawag ko yun, automatic pupunta yun dito. Pero nakorek ko na sila in my life. Bakit? Kasi hindi ako takot magsabi ng katotohanan ng Diyos dahil hindi ko katotohanan yun. Hindi ko opinion yun kung saan doon tumatayo ang panluloko at pandadaya ng kaaway sa marami. Dahil nasasagutin ka, opinion mo yan, pero mahal ako ni Lord. Hindi ko opinion yun. Hanggat hindi natin naintindihan ang salita ng Diyos, hindi talaga natin ma-explain. Paano na sabihin? Tell them with grace, pero don't worry if you're gonna hurt them. You're not there to just force it to them and hurt them. It's there. Masasaktan talaga sila. Bakit? Ito sabi ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinman tabak na nasa magkabilay may talim. Ang salita ng Diyos, the Word of God is like a two-edged sword. The Word of God is like a two-edged, sword. Tabak na magkabilang talim. Hindi mo gagamitin ang salita ng Diyos to defend your faith. Uulitin ko, hindi mo gagamitin ang salita ng Diyos to defend your faith. Alam niyo anong pan-depend mo sa iyong pananampalataya? Yung righteousness. Yung faith mo mismo ang pangsasanggalang mo sa lahat ng atake ng kaaway. Kasi yun yung shield of faith. And breastplate of. At huwag ka matakot kung titirahin niya ang pagkatao mo dahil hindi ka dapat naapektuhan. Bakit? May pangharang sa iyong isip. Ano yun? Helmet of? Niligtas ka naman na ni Lord eh. Ba't matatakot ka? Ano man nasabihin ng tao sa iyo, hindi ka dapat matatakot masisira. Kasi sa loob ng helmet ng kaligtasan ng Diyos, ginagawa ka pa lang. Ang hirap sirain ng taong sira na. Sino dito magsasabing alam niya sira siya bago siya matagpuan ng Diyos? Lahat tayo, ginagawa pa lang tayo ni Lord. Kaya kung meron mang maninira pa rin sa atin, ano naman? Di manira kayo na manira. Okay lang dahil matagal na ako sira. Ngayon pa nga lang ako binubuo ni Lord. Amen? Agree ba kayo doon? Palapakan niya natin malakas ng Diyos. Ito ang sabi,
Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Matthew chapter 10, verse 34 to 39. Matthew chapter 10, verse 34 to 39. Lahat na nakakasunod sa amen. Ito yung climax. Ito na yun. Okay? Sabi na salita ng Diyos, kasi ang iba iniisip, kapag ba nag-approach ako sa tao, kailangan loving, caring, hindi mo job yun. Kailangan mo, ang trabaho mo, masabi ang katotohanan, the truth. How they accept it would determine if that is loving or criticizing. Nagets din nyo? Wala sa'yo, hindi mo makokontrol yon. Kasi kahit sabihan mo ang isang tao, natatayuan ng mali ng magandang bagay, at ang tingin sa'yo ay masama, kahit ang lambing pa ng pagkakasabi mo, masama pa din ang dating nun sa kanila. Lagi kong example ito. Ang isang taong galit sa akin, pag sinabi kong ingat, mamasamain. Ang isang taong nagmamahal sa akin, pag sinabihan ko o naintindihan na mahal ko sila, pag sinabi ko ingat kayo, ang iisipin, mahal kami nun. Naintindihan? Kung galit sa akin, sample, sinabihan ko si Dorica, galit siya sa akin. At inaisip niya na hindi ko naman siya trip o hindi ko siya gustong tao. Sinabi ko siya, ingat. Sabihin niya, tinan mo to, nagbabanta. Ingat daw ako. Siguro may gagawin kasamaan to. Kahit gaano kaganda yung salita, mamasamain. Pero kung mahal na mahal mo, o mag-ingat ka ha, ito naman nag-alala pa. Pero kung hindi kayo okay, at may tampuhan kayo, may galit kayo, ang tingin mo sa akin, bobo, madadapa basta? Pinag-iingat mo pa ako, ikaw mag-ingat. Nagets niyo yung difference? The same word. It's not up to you how they would perceive the truth. Pastor, si Jesus, di ba, nagpakita ng love? Ha? Sabi na sa tanan ng Diyos, si Jesus may nagalit. Pinagsisira niya nga lahat ng binibenta sa loob ng simbahan. Ang sabi niya, ang bahay na ito ay gagawing bahay ng panalangin. Tatawagin bahay panalangin na ang tahanan ng aking ama. Lahat na nagbebenta doon, pinagtatapon niya lahat. Bakit? Hindi masamang magalit, huwag ka lang magkakasala. Overboarding tawag doon. Bakit? Pwede ka magalit na magalit, huwag ka lang makagawa ng pananakit ng salita. Kaya nga tuwing nagkukwentuhan kayo, mag-vent out kayo, gawin nyo pagtapos, hindi nag-vent outan kayo, usap-usap kayo. Maya-maya, lahat kayo may galit sa puso. Lahat kayo naiinis. Gawin nyo, mag-pray kayo. At ang una nyo sa Lord, meron man kaming nasabing labis at hindi maganda, patawarin mo kami. Kasi ikaw ang magkakasala. Kasi nagalit ka pero lumabis ka sa galit Naiintindihan natin? Yung mga nagsasabi, si Lord, di ba mabait lang siya, grace lang? Sorry, hindi ganon. Eto na. Ready? Matthew chapter 10, verse 34. Huwag ninyong isiping na parito ko upang magdala ng kapayapaan. Kama. Pause. Many of us think Jesus came only to save me and to give me peace. Sorry, hindi lang yun ang dala niya. Huwag niyong isipin na parito ko upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Sabi niya, naparito ko upang magdala ng tabak. Hindi kapayapaan. Bakit ganun? Babalikan natin si Hebrews chapter 4, verse 12. Ang salita ng Diyos ay tabak na magkabilang talim. Ibig sabihin, as
chop the sword of truth sa inyo, dapat yun nasasaktan ako. Ang problema, walang kasalanan si Jesus. Kaya lahat ng pinagtataga niya, hindi siya nasaktan. Kaya lahat ng nakatanggap ng salita, dalawa lang ang choice. Either magbago or ma-offend sa Kanya. Naintindihan natin? Lahat nakakasunod sa amen. Ang sabi ito, Matthew chapter 10, verse 34, naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Verse 35, naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at kanyang ina, at ang mga manugang na babae at ang kanyang bayanang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na rin mismong mga... Wait. Meron ba nakaka-experience niyan? As you stand in the truth, lahat makakaaway mo. Ang sabi niya dito, kapag dala ko yung tabak at inibinigay ko sa iyo, pinalo ko sa iyo, automatic, dalawa lang mangyayari sa iyo. Stand on truth. At lahat ng taong nasa paligid mo, magagalit talaga sa iyo. Tuloy tayo hanggang 39 yan. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Papasok natin. Sabi niya kanina, gusto mo ng rest, hindi mo makikita sa family mo yan. Sa kaibigan mo yan. Sa biyanan mo yan, sa trabaho. Ang rest, kapahingahan na kanino lang? Na kay Jesus. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin na hindi karapat dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin na hindi karapat dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Verse 39. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakamit ito. Makakamtandang natin ang tunay na buhay hindi sa sariling galing, lakas, diskarte o kung ano man bagay. Ang tunay na kapahinga na kay Lord. Gawin mo mang umaga ang gabi at gabi gawin mong umaga kakatrabaho. Magkaroon ka man ng 100 sideline. Hindi sasapat ang buhay mo pag hindi si Lord ang sentro. Maraming tao offended sa word ng salita ng Diyos. Salita niya. Kapag sinasabi, nasasaktan. Pero tayo, dapat kapag narinig ang salita ng Diyos, nababago. Ulitin ko tayo dapat, ano daw? Nababago. Oo, masakit. Hindi naman sinabi na maging Christian ka, dadalian lahat Wala pong pangakong ganon. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung siya inalipusta, hinubaran, handa ka bang magbitbit ng sarili mong krus? Yun yung ibig sabihin nun Kasi nung binitbit niya yung krus, anong ginawa sa kanya? Hinagupit. Ano pa? Hinubaran, nilait, inalipusta. Ngayon, sinasabi mo, kay Lord ka, tayaan mo yung salita ng Diyos. Hayaan mo may manira sa'yo. Hayaan mo lahat ng yun. Bakit? Intindihan natin ang salita ng Diyos. Totoo, masakit. Pero para sa atin, ito'y magbabago ng buhay natin. The Word of God is not for you to depend. It's for an attack. Salita ng Diyos, hindi para i-depensahan mo ang sarili mo. At yun ang ginagawa ng mga makasalanan. They justify their sins using the Word of God. Hindi ba mahal ako ni Lord? Hindi ba mapagpatawad naman siya? Kasi yung sabi niya But I'm sorry to tell you that's not how the Word of the Lord is used. This is for offense. Offensive ang salita ng Diyos. Kaya anong nararanasan ng tao?
masasaktan ka. Meron bang opensa? At ang gamit, naglalaro ko, ang gamit ng isa, espada. Ang tingin mo tuwing papaluin ka ng espada, masarap? Hindi Talagang nakakasakit ang salita ng Diyos. Anong meron ngayon, Pastor? Anong dapat natin gawin? Let's stand in the word of truth. The word of Jesus is an offensive thing. Hindi ka dapat na o-offend. Kundi dapat ikaw ang gumagamit nito pang-opensa sa demonyo, sa kaaway. Kaya ang gagamitin mo sa salita ng Diyos, pang-atake. Hindi pan-depend. Kaya kapag may narinig ka sa kaaway, wala ka ng pag-asa. Gumamit ka ng weapon ni Lord. Counterin mo siya. Ano daw? My plans for you, says the Lord, is not to harm you. It's an offense, hindi to depend. Pag sinabi, wala ka ng patutungan, lagi ka na lang huli. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Deuteronomy, I am not the tail. I am the head, says the Lord. It is an offense. Paano mo didepensahan ang sarili mo? Pakita mo sa lahat. May pananampalataya ka, may kaligtasan ka, at may katuwirang ka ng Diyos sa lahat ng gagawin mo. At hayaan mo ang salita ng Diyos ang mabuhay sa iyo para daling ka niya sa lupang may kapahingahan. Doon lang kay Lord may tunay na rest. Doon lang may tunay na magbibigay sa atin na satisfaction or safety. Amen ba? So tonight, I want to challenge each and everyone. Challenge na to. Yun yung outro. Nag-guess ninyo? Yun yung outro. Next is the challenge. The challenge is, when did you stand up for the word? Kailan ka tumayo para sa salita ng Diyos at ginamit mo totoo? To use it. To use it as an offensive tool. Hindi para depensahan. At madalas, guilty tayo. Ang salita ng Diyos, dinidepensahan natin lagi yung sins natin, yung mga shortcomings natin, yung mga pagkukulang ba? Di ba? Aminado ba kayo doon? Siguro naintindihan man ako ni Lord. Naunawaan niya naman. Di ba sabi niya nga sa salita, gagamit ka rin ng word. Pero hindi mo naintindihan, yun dapat nung ginamit mo, ikaw ang unang nasaktan. Hindi para i-depensa na sarili mo. Are you there? So tonight, the challenge is, stand for truth. Use the word of God properly, wisely. Paano mo magagamit ng maayos? Mag-aral ka ng gusto ng salita ng Diyos. Kilalanin mo lalo ang Diyos. Especially these times. These times is uncertain. You're gonna do something that is truth, and that is something that is worth saving someone, yet they will brand you as a hater. Ibabrand ka nila na hater, judger. Ganun nangyari doon sa babaeng tumayo para magligtas ng mga naliligaw natin mga kapatid. Mga baklat tomboy parade. Tumayo siya doon para may maligtas. Pero ang nag-brand sa kanya, hindi yung mga yon. Ang nag-brand sa kanya yung mga Christian na ginagamit yung salita ng Diyos na opensa pang-depensa. At ang dinidepensahan pa nila nakakalungkot yung kasalanang ginagawa ng iba dahil malamang sila rin guilty doon. Kaya meron pa ako nabasa mga comment doon. Ako din naman, Christian, umaattend pa nga ako ng church. Nagsuserve pa nga ako, pero bakla ako, tanggap ako ni Lord. Gusto kong i-comment, sobrang gigil ko. Alam niyo po, mapagpigil na ako ngayon sa comment Gusto kong mag-comment, sinong pastor yan? Papatanggalan ko ng lisensya. Naintindihan natin? They're defending it. Sabi mo sa katabi mo, pero iba ka. Mukha pa lang Alam mong palaban. Saan? Lalabanan natin yung kasinungalingan, kamalian,
at tatayuan natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, masyado nang maraming ina-adapt ang Pilipinas, ang Christian churches sa Western world kung saan nagiging normalize ang kasalanan. Hindi tayo yon. Yun yung tinatawag na loophole o yung loop back. Binalik ko yung una kong binanat sa dulo para makuha nyo yung buong message. Loop back tawag doon. Papunta sa challenge ng tayong lahat ay tumayo. At mananalangin tayo. Hihingin